Hi, so today I'm gonna teach you how to make laing. Ito paborito ng mga friends ko. Pag natitikman nila yung laing ko, gustong-gusto nila. So, ang ingredients natin para sa ating laing ay dried gabi leaves. So, I use dried na gabi leaves. Kasi sa aking experience, pag ito ang ginamit ko, hindi siya makati. So, sa mga supermarkets, makakabili nito. Sa South Supermarket meron siya, and then dito sa Pure Gold. Actually, itong dala ko na to dito sa America is about 100 grams. Mga 50 grams lang nito kung isa o dalawang ulam lang naman sa bahay ninyo, pwede na. Kasi once naluto ito, kala nyo kukonti, pero pag naluto yan, marami na siya. Ang ibang ginagamit sa kanilang laing ay crab meat. So, I used to use crab meat din, kaya lang mahal siya. And then, minsan, nagpabili ako sa mister ko ng crab meat, umuwi siya, ang bitbit niya ay crab stick. So, ito ang crab stick. Anong araw na yon na ang inuwi ng mister ko ay crab stick, wala akong choice, I had to cook my laing with crab stick. Nagustuhan ko naman, kasi masarap naman pala siya. Tsaka pamparami rin siya. Ang kakaiba sa ingredient natin ng laing, I'm using crab stick. So, kung mahaba yung mabibili nyo na crab stick, ang gagamitin natin is about 5 pieces siguro nito. So, yung nabibili ko before sa South Supermarket nito is siguro mga kalahati nito yung haba. So, gawin yung 10 yung gagamitin ninyo. And then, bawat isa nito is hihiwain natin into 8 pieces. Yan. So, yung ating crab stick, yung isang mahaba, pag hiniwa natin into 8, halos ganito kalalaki ang mangyayari sa kanya. We will need 1.5 tablespoons ng garlic. So, sabi ko sa inyo, pag ako naggisa or nagluto, laging maraming garlic. So, this is 1.5 tablespoon. Baka magulat kayo, yung aking garlic meron ng oil. Kasi, pag bumibili ako ng garlic dito, yung peeled nut, yung marami, sinistore ko siya sa malalaking jar na ganito, sinasamahan ko na siya ng oil para hindi siya mabulok. Kasi, mas mura yun kasi bibili ako ng bulbs na buo. Kailangan din natin ng 1/3 cup ng minced onions. Siyempre, this is laing. Kailangan natin ng coconut milk. So, this is 2 cups ng coconut cream or coconut milk. Kailangan natin ng maraming coconut milk kasi para magata yung ating laing. Pag magata siya, masarap ang lasa. So, pag ako nagluluto ng laing, nilalagyan ko siya ng bagoong. This is about 2 tablespoons ng cooked bagoong. I'm using Barrio Fiesta kasi yun ang available dito. But if you have others, pwede rin yun ang gamitin ninyo. Lagyan din natin ng ating laing ng additional na pampalasa na Knorr chicken cube. So syempre, laing natin, kailangan maanghang. Laing yan eh. What I have here is 4 pieces ng dried siling labuyo. If you want it hotter, pwedeng dagdagan nyo. Or kung ayaw nyo naman na masyadong maanghang at may mga batang kakain, pwedeng bawasan nyo siya. We need salt or patis to taste. So, yan ang mga ingredients natin para sa ating laing. So, I have a pan here. At sa ating pan na mainit na, lalagyan natin ng konting oil. And then, isusutiin natin sa kanya yung ating minced garlic. So, kapag medyo brown na yung ating garlic, di na rin natin i-add yung ating onions. Yan. So, pag nagisa na natin yung onions at saka yung garlic natin, i-add na natin yung ating imitation na crab meat. So, this is about 150 grams ng imitation crab meat. So, medyo pa-flatten lang natin siya para maghiwa-hiwala yung pinaka-fibers niya. Kaya ako ito ginagamit kasi medyo mahal yung crab meat. But if you want, pwede rin yung crab meat na gamitin nyo dito. Yan. O, diba? Dumami siya nung nagkahiwa-hiwala yung iniwa natin. Okay. So, now we can add our bagoong. And then, i-add ko na rin yung ating dried chilies na crushed. Pati na rin yung ating Knorr cube. And then, lalagyan natin ng konting liquid. So, kung gusto nyo ng medyo mas maanghang yung inyong laing, you can add more sili. Kung ayaw nyo naman na masyado maanghang, pwedeng bawasan nyo siya. Isa na natin siya. Ngayon ang gagawin natin, hanguin muna natin to sa isang bowl. And then, isa-set aside natin. So, sabi ko sa inyo, medyo kakaiba yung way ko ng pagluluto ng laing. So, ginagawa ko is, yung pan na pinaggisahan natin kanina, lalagyan ko siya ng water.
ginagawa ko kasi is nile-layer ko yung aking dahon ng gabi at saka yung ginisa ko na crab stick. So, dun sa water na nilagay natin, lalagyan natin ng konting dahon ng gabi sa ilalim. Ile-layer natin. Ang purpose nito is, kasi ang Mr. ko, Bicolano yan. So, ngayon, ang sabi niya, kapag ka daw ang dahon ng gabi, kapag hinalo mo habang niluluto o hanggang bago siya kumulo, is makati siya pagka naluto na or pag kinain mo. Para na rin sigurado na hindi makati yung ating lulutuin na laing, ganito na ginagawa ko. Yan. So, may isang layer tayo ng dahon ng gabi and then, nilalagyan ko sa ibabaw ng yung meat na ginisa natin or yung crab meat. And then, lalagyan natin sa ibabaw ng konting gata ng nyog. So, yung ibang tao, iba ang way ng pagluluto ng kanilang laing, but ako, ganito ko kasi siya niluluto ever since. And then, lagyan natin ulit ng isang layer pa ng dahon ng gabi. And then, another layer of our imitation crab meat. Tapos, lagyan natin ulit ng coconut milk sa ibabaw. So, kaya ko nilagyan ng water sa ilalim para hindi manikit yung ating dahon ng gabi. And then, yung last layer natin ng dahon. So, kung marami kayong lulutuin, i-layer nyo na lang. And then, the rest of our imitation crab meat sa ibabaw niya. And then, yung natira nating coconut milk sa ibabaw niya. And then, hahayaan lang natin siya kumulo. So, wag natin hahaluin hanggat hindi siya kumukulo. Just in case na kumati siya. So, takpan muna natin, ha. Babalikan natin to pag kumukulo yung ating laing. Hayaan lang natin siya. Ngayon, yung ating heat dapat medium lang. Hindi masyado malakas para hindi siya masunog sa ilalim at hindi siya manikit. So, babalikan natin to. So, yan. Kumukulo pa rin yung ating laing. Ngayon, make sure na medyo nakalubog sa gata yung ating mga dahon para maluto siya. Pwede na natin haluin yung ating laing since kumulo na siya. Pagka masyadong lumapot yung sabaw tapos medyo hilaw pa yung dahon natin, pwede dagdagan natin siya ng konting liquid para lumabnaw ulit. Dagdagan natin ng konti. Tikman muna natin. So, isi-season ko siya ng konting patis. Kung ayaw nyo ng patis, you can use asin. But I like using patis kasi lagi. So, lulutuin lang natin yung dahon. And then, pagka luto na siya, pwede natin ito hanguin actually. So, takpan muna natin ulit. So, tikman muna natin siya. Sa akin, okay yung pagkakaluto ng dahon. Hindi siya lutong-luto na nadudurog na at hindi rin naman siya matigas. But, medyo may konting bite pa siya. Yan. So, okay na to. So, kung sa tingin ninyo, kulang pa siya sa lasa ng bagoong, you may add a little bit more of the bagoong. Kung gusto niyo naman, dagdagan yun ng konting alat, like salt or patis. So, nasa inyo yung kung paano nyo lalagyan ng mga seasoning yung inyong laing. So, kung ano yung kulang sa tingin ninyo, dagdag nyo lang. Yan. So, this is basically our laing. O, diba? Yung iba hindi marunong magluto nito, pero super simple lang siya lutuin. So, we're gonna serve our laing. So, nilagyan ko siya ng chili sa ibabaw para alam nung kakain na medyo maanghang to. Ngayon, marami kasing hindi nakakalam kung paano lutuin to, pero nakita nyo naman, ang dali-dali lang gawin, tsaka sandali lang lutuin, diba? Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana i-try nyo tong recipe nito sa inyong bahay. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.